Hello guys, welcome back sa aking channel, YouTube channel. For today's video ay magsusundo ako ng aking anak sa school dahil ang labas niya ay 8:30 ng gabi. Kaso umuulan ngayon. Ayan, kita nyo naman sa side mirror ng ating sasakyan, umuulan siya tapos sa gabi pa. So observe natin kung ano ang magiging itsura ng night driving dito sa aming lugar, dito sa Calamba. Okay? Samahan nyo ako hanggang sa makarating tayo sa school. Medyo malakas ang ulan ngayon kasi mayroong shear line na sinasabi ang tagapag-asa. Ayan, lakas ng ulan. Kaya kailangan magdala ng 4 wheels. Ang gamit nating sasakyan ay Tamaraw FX na good condition pa naman, okay? Kasi kapag normal na araw, yung walang ulan, sinusundo ko yung aking anak. Kapag ganitong oras ang kanyang uwi, ay ang gamit namin ay motor. Pero ngayon ay umuulan ng malakas, kaya obligadong itong Tamaraw FX ang ating gagamitin. Hey, palabas na tayo ngayon ng aming tinitirhan. Yan, ito yung itsura ng barangay namin kapag gabi. Tapos maulan pa. Kahit paano ay meron naman siyang mga street light yung papunta at papasok ng subdivision, kaya kahit paano ay maliwanag naman. Yan ay project ng barangay, ng LGU dito sa aming lugar. Kaya kahit medyo liblib itong lugar namin, medyo malapit naman siya sa bayan ng Calamba. Malapit, mga 2 kilometers lang sa pinaka bayan ng Calamba. Kaya kahit parang pa siya, parang probinsya pa ang dating. Pero itong Calamba ay city na itong Calamba. May mga street light naman na siya kahit paano, kaya maliwanag dito kapag gabi. Dati kapag itong umuulan ay kinakailangan niyang ilaw na yan, kasi kung wala yan ay di lalong sobrang dilim niya. Okay, yung medyo makipot na ang kalsada ay may mga nakaparaking pa. Kaya gaya ng mga binanggit ko dun sa mga naunang video natin, kailangan mo nang medyo magdala ng pasensya pag may mga ganyang minsan naka-double parking kaya minsan. Ito yung pinakakrubada niya. Ayan. Ayan, pag ganyang kurbada, blind spot, kinakailangan tayo magbusina. Malapit na tayo dito sa lubong tayo, liwanag ng ilaw. Naka high beam siya, motor lang pero naka high beam. Silaw ka talaga. Minsan kung alin pa yung mga maliliit na sakyan, yung pang mga nakakasilaw, mga naka high beam ang headlight nila. Kaya kung magdadrive ka ng gabi, talagang pasipasensya ka para hindi mapaaway siyempre. Yan, medyo maliwanag naman. Ito yung elementary school na lagi natin dinadaanan kapag umaga dito. Dati walang street light dati dito nung nakaraan. Yan, nung magkaroon ng napabalitang hold-upan dito, ayun, nilagyan na nila ng street light. Ito yung tapat ng ayun, yung kakasilaw pa ito, isang ito. Ito yung tapat ng Bria Homes. Yan, dito tayo sa may gasolinahan.
organic ano to, local player na gasoline station to, small time na gasoline station to. Okay. Yan. Nakakatawa naman gawa ng umpisa doon, mapapansin yung umpisa doon sa pinaka subdivision namin ay street light naman na siya kahit paano. Tapos ito na yung yung road widening na dinadaanan natin na nakaraan. As usual, itong tricycle na ito, yung mag-isang tricycle na yan, lagi na lang nandyan yan, ayaw nang umalis. Ginawa na niyang paradaan yung tapat ng bahay niya. Kukunti na kaparada ngayon, kaya medyo maluwag. Dito lang sa sa may tapat ng barangay mayroong konting isang tricycle na yun. Wala, hindi may iwasan magparada dyan sa kalsada na yan kahit nag-widening nga, ginagawa naman parada ng mga tricycle. Kaya pasensya talaga kapag na traffic dahil sa kanila. Dito na yung malapit sa palabas na ang barangay namin. Malapit na tayo dun sa plaza na may banga, may malaking banga. Dito siyempre medyo maliwanag na rin. Yan talaga, meron talaga mga estudyante na panggabi siya atin naghihintay mga sakyan. Ito na yung pinaka-plaza. Lumang plaza, ito yung lumang plaza. So dito yung banga, itong tapat na ito yan. So, tapos liliko tayo dito, kaliwa. So on the way tayo sa bahay ni Rizal. Ayan, ito ang itsura niya kapag gabi dito sa bahay ni Rizal. Ayan, daming ilaw. Ayan, pagpunta sa may tapat ng simbahan at saka dyan sa may bahay ni Rizal. Marami naman siyang ilaw. Liwanag naman hanggang doon sa kabilang yung bahay Rizal. Hanggang doon street light kabilaan. Di ba? Naka-dim light lang ang street light dito para hindi ka masilaw syempre. Nakakatuwa naman pag ganitong oras, mga alas 8 ng gabi ngayon. Kaya halos lapad na ng kalsada diba? Yung nakakatawa dito sa lugar namin kapag ganitong oras na ay talagang maluwag na. Sabagay, normal naman yan sa mga bayan-bayan kapag ganitong oras ay maluwag na, wag lang sa wag lang sa EDSA. Turn left tayo dito. Ito yung elementary school. Okay, elementary school ng elementary 1 yan. Okay, dito itong mapansin nyo dito sa right side, dito ay ginawa na rin parking area. Diba? Parking for more. One way lang naman ito, kaya siguro pinayagan magparking dyan meron pang tindahan. Okay, ito na yung pinaka public market. So yung Jollibee dito ngayon under renovation na yan sa bandang kanan may mga bakod na area siya ngayon, kaya hindi kita ngayon si Jollibee dito. Medyo matagal na kasi yung building na yan, kaya nire-renovate nila. Diba? Sarap mag-drive na yan, gawa ng kukunti yung sakyan. Yan, ito na yung pinakapalengke. Palengke, halos walang tao. Hindi nakaparada pang pailan-ilan na sa tricycle. Gawin na tayo sa school ng aking anak. Ang
Ang oras ng kanyang pasok ay alas 3 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Kaya obligadong sunduin para ano mo na, iwas disgrasya. Okay, parado muna ako dito sa bantang kanan. Waiting na ako dito. Okay guys, ito muna ang ating for today's video. Mukhang hindi pa sila lumalabas. Hintayin ko muna siya, no? So dito muna ako sa labas ng aming school. Dito muna ang ating for today's video. Itutuloy natin mamaya pag dumating na yung aking anak. Okay, salamat sa panonood. Maraming salamat guys. Kung nagustuhan mo ang video ito, paki-like naman at paki-subscribe na rin sa aming YouTube channel at paki-press mo rin yung notification bell para maging updated ka sa aking pang mga i-upload na videos sa mga susunod pang araw. Diyan lang muna guys at maraming salamat sa iyong panonood.